Una sa ating mga balita, muling tiniyak ng Malacanang ang pagpapabuti ng serbisyo ng MRT at LRT sa mga pasahero nito. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, inatasan na ng Pangulo ang DOTC na tiyakin ang patuloy na pagbabago sa sistema ng tren sa bansa. Kaugnay nito, humingi ng pangunawa ang Malacanang sa publiko sa ipinapatupad na fare hike. Darating ang mga bagong bagon ngayong buwan ng Setyembre habang inaasahang matatapos sa mga improvement projects ng MRT at LRT sa 2017. Nag-ulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat. Pinatitiyak nga ni Pangulong Aquino ang pagtatapos ng mga mahalaga o rehabilitation project sa MRT at LRT sa takdang panahon. Pinagutos ni Pangulo Aquino sa DOTC ang pagpapatibay ng mga petsa ng pagkumpleto ng inilatag na improvement project sa LRT 1, 2 at MRT 3. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, nagpulong ang DOTC para sa atas ng Pangulo kaugnay ng progreso ng mga proyekto. Sinabi ito ng palasyo sa harap na rin ng paghahain ng petisyon sa pinatutupad na fare adjustment sa LRT at MRT. In our discussions with the President, sometimes the DOTC will say, the President will ask, kailan matatapos yan? And the President they will say middle of next year or middle of this year. And the President won't be happy with that. Teka sandali. You cannot give me an answer which is middle of this year or middle of next year. I have to have a very specific timeline. And the President required the OTC to give specific timelines on each rehab project that they're going to introduce. So those things are being firmed up. Gate ng palasyo, permanenteng kabutihan ng hatid nito kasabay ng pagbalanse ng gobyerno sa pagkakaloob ng kailangang ayuda ng maraming Pilipino. Ayon sa kalihim, bagamat may tulong na rin na ipaabot sa ibang lugar na hindi nararanasan ng mga taga Metro Manila na mula sa buwis, nagpapatuloy ang malaking subsidiya ng government sa operasyon ng LRT at MRT sa 10 bilyong piso mula sa dating 12 bilyong piso. We understand the concern of the commuters riding public on the service. But as government, we have responsibly also away from Metro Manila. We also have to serve the needs of our countrymen outside of Metro Manila. We do recognize the concern of the MRT riding passengers. That's why we're going to push the development of the rehab projects and making sure that they're implemented within this year. That's what we're doing, and we can guarantee at the end of there's light at the end of the tunnel that services will improve. The line will certainly be better than what it is now. 15 pesos ang singil sa LRT na dapat 40 pesos at 15 pesos na rin sa MRT na dapat 60 pesos. Sa kasalukuyan, 28 piso ang kabuang dagdag sa singil sa buong biyahe. Pinakamababa pa rin anya ito sa singil mula sa aircon bus at iba pa. The conveyance facilities, unless this is changed by the OTC, they will be finished by May of this year, subject to the final discussion with the OTC. The upgrading of signaling system, again, subject to the final decision today, will be finished by August of this year. The delivery of the LRVs will be finished by January of 2016. The 48 LRVs will be completed. So those are there are specific timetables that the President has required from the DOTC to do so. Nauna nang humingi ng pangunawang Malacanang sa publiko para tiyakin ang epektibo at ligtas sa transportasyon sa publiko. Magsisimula ang improvement project sa pagdating ng mga bagong bagon sa September. May mga proyekto na matatapos ngayong taon hanggang 2017. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.